Confirmed, may bagong strategy ang Lakers na gagamitin laban sa Timberwolves. Heat play-in games rin ang bagsak. Nagbabala si Eric Spoelstra sa pwedeng gawin ng Miami at nakakatakot ang sinabi ni Michael Jordan kay Kawhi Leonard at nagkatotoo pa rin hanggang ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nakatakdang simulan ng Los Angeles Lakers ang kanilang playoff campaign sa linggo sa pamamagitan ng pagho-host sa Minnesota Timberwolves para sa Game 1 ng kanilang first round series. Target ng LA ang isang mahaba at matagumpay na postseason run at tila handa na silang sumabak para sa isang seryosong pag-abante, posibleng umabot hanggang sa Western Conference Finals. Sa isang talentadong roster at tila pabor na playoff path sa papel, mataas ang inaasahan sa koponan. Magkakaroon ng sapat na oras ang Lakers para pag-aralan at maghanda laban sa isang mainit na Timberwolves team na may dalang momentum papasok ng playoffs. Hindi ito magiging madaling matchup, ngunit malakas ang paniniwala sa loob ng locker room ng Lakers. Si head coach JJ Redick ay nagsimula ng magpatupad ng mga estratehikong pagbabago bilang paghahanda sa serye. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, nakausap niya si Redick at ibinahagi kung paano nito inaangkop ang kanyang plano habang ang LA ay naghahanda para sa hamong dala ng Minnesota. Sinabi ni Redick na magpapakilala ang Lakers ng kaunting playoff stuff, ngunit nilinaw niyang hindi lahat ay ilalabas ng sabay-sabay ngayong linggo. Mabagal na drip ang kailangan, ani ni Redick. Sa tingin ko, yan ang approach na pinakaangkop para sa grupo natin. Malaki rin ang respeto ni Redick para sa Timberwolves. Lubos niya itong pinuri at sinabing napakahirap na matchup ang Minnesota. Marami pa tayong kailangang gawin, sabi ni Redick. Isa silang napakagaling na basketball team. Napakahirap nilang kalabanin, dagdag niya. Isa sila sa mga team na parehong nasa top 10 sa opensa at depensa. Kaya maraming problema ang dala nila sa amin. Makakaharap ng Lakers ang pinakamainam na bersyon ng Minnesota na may top 10 ranking sa parehong offensive at defensive ratings. Bukod pa rito, mayroon silang top 10 player na si Anthony Edwards na kayang makipagsabayan sa mga superstar tulad ni Luka Doncic. Walang madaling daan sa Western Conference pero ito ang pinakapaborableng matchup kung ikukumpara sa iba pang posibleng kalaban gaya ng Golden State Warriors at Denver Nuggets. Inaasahan ni Redick na magiging matindi ang laban para sa Lakers. Alam niyang ibubuhos ng Timberwolves ang kanilang pinakamahusay na laro. Pero umaasa siyang sapat ang kayang ibalik ng Lakers para tuluyang ma-knockout ang kalaban. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Steve Kerr bilang isang tagahanga ng basketball ay todo puri sa play-in tournament at sa dramatikong epekto nito sa pagtatapos ng regular season ng NBA at sa pagpasok ng playoffs. Pero si Kerr bilang coach, hindi ganun ang pananaw niya. Hindi ko ito nagugustuhan kasi kami ang nalalagay sa alanganin, sabi ni Kerr, head coach ng Golden State Warriors. 0-3 kami sa mga play-in games. Kaya kapag natapos kang nasa top 8, parang pakiramdam mo dapat automatic pasok ka na sa playoffs. Pero sa kabilang banda, maganda ito para sa liga. Kung ikaw ay nasa ikapito o ikaw ang ikawalo, di sana naglaro ka ng mas maayos sa loob ng 82 games. Pero hindi mo nagawa at dito ngayon napupunta ang Warriors kasama ng 7 pang koponan. Nasa postseason sila pero hindi pa sila opisyal na nasa playoffs at 6 na laro ngayong linggo ang magtatakda kung sino ang papasok, sino ang matatanggal o pareho. Ang ikalimang full season ng NBA play-in tournament ay magsisimula ngayong Martes, Miyerkules sa Manila. Ang pang-7 Orlando ang magho-host sa pang-8 Atlanta sa Eastern Conference at ang pang-7 Golden State ang magho-host sa pang-8 Memphis sa Western Conference. Ang mga mananalo sa mga laban na ito ay tuluyan ng papasok sa playoffs, kung saan ang mananalo sa Magic Hawks ay haharap sa Boston, habang ang mananalo sa Warriors Grizzlies ay haharap sa Houston. Para sa mga matatalo ngayong Miyerkules, hindi pa tapos ang laban. Ang matatalo sa Magic Hawks ay magho-host sa either pang-9 na Chicago o pang-10 Miami sa Sabado sa isang elimination game upang malaman kung sino ang makakaharap sa number 1 spot na Cleveland sa East. Sa West naman, ang matatalo sa Warriors Grizzlies ay magho-host sa either pang-9 na Sacramento o pang-10 Dallas para sa pagkakataong makaharap ang number seed Oklahoma City. Ang mga laban ng Chicago, Miami at Sacramento, Dallas ay sa Miyerkules, Huwebes sa Manila.
Ang mga matatalo sa mga larong ito ay tuluyan ng matatanggal sa laban. Kailangan mong tatandaan na huwag ma-overclutter ang isipan, sabi ni Heat Coach Erik Spoelstra. Pinakamahusay kami kapag malinaw ang isipan. Alam na namin kung ano ang laro namin sa puntong ito. Alam din namin kung paano sila maglaro. 3 beses na naming silang nakalaban sa huling 2 buwan. Kaya mas maghahanda kami kaysa sa karaniwang regular season game. Pero ayoko rin ng sobrang dami ng impormasyon na baka bumagal pa ang galaw namin. Nagsimula ang play-in tournament noong year 2020 sa loob ng Walt Disney World Bubble bilang paraan upang maayos ang hindi pantay-pantay na schedule ng panahong iyon. Isang laro lang noon, Portland laban sa Memphis para sa huling playoff spot sa West. Nanalo ang Portland para makuha ang number 8 seed. Nagsimula ang full play-in format 1 taon pagkatapos noon. Mula noon, ang home teams ay may record na 17 panalo at 7 pagkatalo sa mga play-in games. Isang magandang senyales para sa Golden State, Sacramento, Orlando at Chicago. Sino sa tingin nyo ang makakaahon mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, opisyal nang nakuha ng Los Angeles Clippers ang number 5 seed sa Western Conference matapos nilang tapusin ang kanilang season sa isang kahangahangang panalo kontra Golden State Warriors. Kahit umabot pa sa overtime ang laro, hindi nahirapan ng Clippers sa pagharap sa Dubs salamat sa kamanghamanghang two-way performance ni Kawhi Leonard. Nagrehistro si Leonard ng 33 puntos, 6 na rebounds at 7 assists. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang kontribusyon. Tumulong din siya sa depensa sa pamamagitan ng 3 steals. Matapos ang laro, bumalik ang mga komento ni Michael Jordan noong year 2017 tungkol kay Kawhi Leonard. Isa si Kawhi sa may pinaka-unique na karera sa kasaysayan ng NBA. Sa isang banda, isa siyang pambihirang manlalaro at 2 beses na NBA champion. Ngunit sa kabilang banda, naging sagabal sa kanyang karera ang mga injuries at alam ng mga tagahanga na maaring hindi na nila masaksihan ang tunay na potensyal ni The Claw. Sa kabila ng mga pagdududa tungkol kay Leonard, nagbigay ng mga kapansin-pansing komento ang NBA legend na si Michael Jordan tungkol sa former San Antonio Spurs star. Makakascore ba si Kawhi kay Kawhi? Palagay ko hindi. Magaling siya. Siguro siya ang pinakamahusay sa laro. Siya ang pinakamahusay na two-way player sa game ngayon, ani ni MJ, tungkol kay Kawhi sa isa sa kanyang mga training camp. Kahit na sinabi ni Jordan ang mga salitang ito noong nasa Spurs pa si Leonard, napatunayan ni The Claw na totoo pa rin ito sa 2024 to 2025 season. Matapos ang kanyang dominanteng performance laban sa Dubs, ikinumpara rin ng teammate ni Leonard sa Clippers si Kawhi kay Michael Jordan. Kung nanatiling healthy si Leonard sa buong karera niya, maaaring napabilang na siya sa debate kung sino ang GOAT o greatest of all time. Ngunit kahit na hindi naging perpekto ang takbo ng kanyang karera, minsang ikinumpara siya ni Norman Powell ng Clippers kina MJ, LeBron James at Kobe Bryant. Kapag si Kawhi ang nasa court, para kang may tsansa tayong makarating sa tuktok. Ganon talaga. Sa unang araw pa lang ng training camp, nagkatinginan kami at parang amin na tong taon na to man. Parang meron tayong why sa paraan lang ng paggalaw niya. Para kang nanonood kay Bron o Jordan o Kobe sa court. Gets mo? Yung paraan niya ng pagbabasa sa laro, yung katahimikan niya habang naglalaro, ibang klase talaga ang pakiramdam. Walang duda sa basketball IQ ni Kawhi. 2 NBA titles na ang kanyang napanalunan, pero kaya ba niyang pangunahan ang Clippers sa kanilang kauna-unahang titulo sa kasaysayan ng prangkisa? Malalaman ito sa mga susunod na buwan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sinabi ni Jordan kay Leonard,